So what's up? Magandang araw sa inyong lahat mga kamanok. Okay, ang daming nagtatanong kung paano daw po gagamutin yung kuraysa ng ating mga sisiw. Okay? So dahil marami na nga yung mga subscribers natin na nagtatanong, andito na ako upang gawan to ng video kung ano ba talaga ang magandang gamot o solusyon na ating ibibigay sa kanila. Okay? So ngayon mga kamanok, dadaling ko kayo sa aking hospital. Ibig sabihin kung saan nandoon yung ilang mga manok na merong kuraysa. Okay, kasi po ang ating mga sisiw pagdating nila ng 1 month old, kahit sabihin natin nagbibigay tayo ng vaccine, meron pa rin po talaga na tinatamaan ng kuraysa. So at this moment of time mga kamanok, ituturo ko sa inyo kung paano ako magbigay ng gamot, kung anong gamot ang aking ibinibigay sa mga sisiw na mayroong kuraysa. So far, yun nga pong mga 1 month old, yun po yung nagkakaroon ng kuraysa. Kaya mga kamanok, mga newbie, ito na yung pagkakataon ninyo para matuto at kung ano ba talagang gamot ang dapat ibigay. So ano pang hinihintay natin mga kamanok, puntahan na natin. Pero bago natin puntahan yon, kung hindi pa kayo nakasubscribe dito sa akin channel, kung gusto nyo yung way ko ng pag-share ng idea and pagbibigay ng mga tips tungkol sa pagmamanok, ano pang hinihintay nyo, just click the subscribe button sa baba ng kamay ko, and syempre yung notification bell, syempre yung join button. Huwag nyo rin kakalimutan mga kamanok para maging member kayo dito, para lahat ng inyong katanungan is priority ko mga kamanok. Okay, so ano pang hinihintay natin? Let's go. So yun nga mga kamanok, ayan, nandito ngayon tayo sa aking kusina. Ayan, so ito mga kamanok, andito yung ilan nating mga sisiw. So ito po ay infected ng kuraysa. Okay, makikita nyo meron tayong dome dito. Okay, may dome tayo dito, meron din tayo dyang isang sweater. Okay, meron din tayong isang melsim. So itong tatlong ito ay nagkaroon ng kuraysa. Alright, so ito ay sa ating ginagamot, binibigyan natin ng, makikita nyo, nagkakamot siya ng mata. So ibig sabihin meron siyang kuraysa. Okay, yung dalawa naman mga kamanok, yung dalawa, ayan, makaka-recovered na sila, medyo okay na sila, makikita nyo yung kanilang mga mata, okay na. Yung isa okay na rin. Ayan, maliliksi na sila. Ayan, okay na rin yung kanyang mata. So maghihintay lang tayo dito ng isang araw pa mga kamanok para doon sa dalawa, para may balik na natin sila sa range. Okay, so ibig sabihin epektibo po yung ating ibinibigay na paraan sa kanila upang gumaling yung kuraysa ng ating mga sisiw. So ano nga ba mga kamanok, ano nga ba yung ating ibinibigay na gamot sa kanila para sa ganon ma-fully recovered na sila sa kuraysa na tinatawag. Alright, so ito mga kamanok, papakita ko sa inyo. Alright, so wait lang ha. Ito pa mga kamanok ang ibinibigay ko sa kanila. Alright, so ito po yung Oculine. Ayan, so ito po is ophthalmic solution. Ibig sabihin, ito po ay mayroong kakayahan na i-eliminate yung mga stress sa kanilang mga mata, yung redness, swelling, yung pagluluha, yung pamumula, at syempre yung hindi komportableng pakiramdam sa ating mga alaga. Ito kasi is mix to ng langis, okay, at saka tubig. Para sa ganon, magstay ng matagal sa kanilang mga mata itong solution na ito. Okay, so Oculine. So tingnan natin, buksan natin to. So ito nga yun mga kamanok, Oculine drops. Okay, so dropper po ito, may dropper po ito mga kamanok. So nandito sa likod nito yung caution kung paano ito gamitin, kung ano yung dosage and administration. So nandito po mga kamanok. Pero sige, sabihin ko na sa inyo kung paano ito gamitin. So ito mga kamanok ay binibigay sa ating mga alaga sa talukap ng kanilang mga mata. Okay, para sa ganun, sabi ko nga, magstay ng matagal yung solution sa kanilang mga mata. Okay, magbigay lang kayo ng 1 to 2 drops nito 3 to 4 times a day for 3 to 5 days. Okay, so napakaganda nito mga kamanok para sa inyong mga alaga. So para lang tong tubig,
pero kumakapit po ito sa mata at nag-i-stay ng medyo matagal para nga yung solution na ito is makapag-cure nung mga bakterya. Okay, antibacterial po kasi ito, kaya napakaganda. So ito po is gawa ng LDI. So hindi naman sa ako is nag-endorse, pero ito po is gawa ng LDI para sa reference din po ninyo. Baka kasi mamaya hanapin nyo ito at hindi kayo makakita, itanong or tanungin kayo kung ano po bang company ang may gawa nito. So LDI po ito, Oculine. Ayan, so mura lang ito mga kamanok para sa ating mga alaga na may coryza, na may swelling ang mata, yung na-irritate, okay, namamaga. So pwede po ito sa mga tandang po natin na mayroong luga. Pwede rin po ito mga kamanok, ipatak nyo lamang po sa ear canal. Okay, so twice a day lang po ang pagbibigay for 3 days. Mapapansin nyo, gagaling na rin po agad sila. So sa inyong mga alagang aso, pusa na namumula ang mga mata, pwede rin nyo po itong ibigay. So kaya po napakaganda nito. Okay? So mamaya, ito is ibibigay ko sa kanila. At gusto ko sanang ipakita pero mamaya pa yun eh. So explain ko na nga lang sa inyo ano. So ang pagbibigay ko nito is umaga, tanghali at hapon. Okay? Kung kayo is walang ginagawa, pwedeng gawin yung 4 times para mas maging effective po. Pero ako dito, yung 3 times per day, okay naman. Okay naman yung resulta, gumagaling. So yun nga po ang ating mga sisiw kanina. Sila po is 5. So yung dalawa okay na, naibalik ko na sa range. Tapos yung dalawa dito sa 3 natira is okay na rin. So pinapalipas ko lang ang isang araw pa para talagang masigurado ko talagang fully recovered na sila. Okay? So yun lang mga kamanok. Sana makatulong ang simpleng tips na to para sa ating mga newbie at baguhan na syempre namumroblema din sa coryza. Okay, yung pagluluha ng kanilang mga sisiw, yung isang mata wala namang sipon. So ito po, Gentamicin Oculine. Okay, so parang ito is 180 pesos lang yata. 180 pesos lang at napakarami na po ng laman. So 5 ml po ito or 7. Okay, 7 ml po ito po. Nasa taas, 7 ml po ito. At napakatipid pong gamitin. So, ipapatak-patak nyo lang sa mata nila. Okay, for 3 to 5 days. Mapapansin nyo, okay na po ulit sila. Ayan, so thank you LDI for this kind of product. So talagang napakaganda, Oculine. Ayan, so ito in-order ko pa to sa Lazada, okay, sa online. So dito medyo mahirap hanapin. Okay, nagkakaubusan or yung iba hindi kilala kaya hirap hanapin. So ito ulitin ko, Oculine. Ayan, Gentamicin Oculine. So antibacterial mga kamanok para sa inyong mga manok na may coryza, yung nagluluha, and so on and so forth. So yun lang mga kamanok, hindi ko na masyadong patatagalin pa ang video ito. Sana makatulong ang simpleng tips na ito para sa inyong mga manok na may coryza. Okay, so for more video and tips, don't forget to click the subscribe button and notification bell para lagi kayong updated sa lahat ng mga video and tips na po pwede kong i-share sa inyo. Hanggang sa muli mga kamanok, paalam.